Magandang gabi po mga kababayan ko. Lalo na po dito po sa mga taga-Cobar po na ito po muli ang yung kababayan na OFW rin po dito po sa Saudi Arabia. May napanood po kasi akong vlog na sinishare po ng marami pong tao, lalo na po ng mga pro-DDS. Ito po yung problema po sa Pilipinas. Sabay-sabay po natin panoorin. Sabi ko lang po, share screen ko po. Ito po. Problema yung nakaupo, walang apelido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at nanay. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat imbis na Ito po yata yung bayan, ako na magsasabi. Ito po yata yung sa Malaysia, hinagan po sila, nag-celebrate po sila ng Independence Day po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Hindi ko po alam kung bakit Kuala Lumpur, Malaysia napili nila. Pero doon po nila pinili kasama iba po nating kababayan. Sabi ko sa isang comment ko, something smells fishy. May ginawa po sila sa Malaysia. O baka, conspiracy ko lang po, baka humingi po sila ng tulong o kaya ng financial. Alam mo na, ang Malaysia po isa sa mga matalik na kaibigan pero kaaway ng Pilipinas kasi supporters po yan ng MILF. Natatandaan niyo po yan na siya po nagpoponto po niyan dati kahit po yung MNLF para po manggulo po sa Pilipinas. Alam naman po natin po yan. Papanoorin po ulit natin. Masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ayan po, pasinin niyo po yan sa sinabi niya, ayuda at pagbili po ng boto. Sinabi niya po yan. Totoo. Ang halalan ay talagang tama. Inaaway na naman po ako ni BP at parating sinasabi, palitan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at nanay. Ang problema yung nakaupo, walang apelido kasi tambalos-los. So napanood po natin yung napanood po natin yung sinabi po niya sa short lang naman po yung parang short. Hindi po natin masasabing speech Siguro impromptu na anong masasabi niya. May tinanong po siguro kasi hindi buo yung clips yung video clips Pero kung i-analyze niyo po yung video, tama po si Amy Marcos. Marami po siyang tama. Sinayang po yung pondo ng bayan dahil sa ayuda at pamimili ng boto. So yun po yung punto ng mga nagrereklamo, abuse of power kay BP Sara, kaya po siya sinampa ng impeachment complaint. May mga tao na nalaman po nila na nagkaroon ng abuse of power si BP Sara, tulad po ng paglastay po sa confidential fund at saka sa fund po ng DepEd na hindi po niya mapaliwanag. Iyon po yung isa sa mga bearing, isa sa mga complaint. So, balikan po natin yung parang impromptu po ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos. Ito po yung klaseng mga senador na binoto po natin, leader po natin ng bansa. Pangatlo sa pinakamataas na leader ng ating bansa. Na alam po na mayroong pagwawaldas sa ayuda. Yung ayuda po na yan, yung mga AKAP, AIC po na yan, o whatever na ayuda po na na pinasa po nila dyan, hindi lang naman po pinasa po yan ng Congress Pinasa rin po yan ng Senate. Bakit po nila pinayagan? Kung alam po nila, nangangami corruption po yan. Bakit po nila pinayagan at pinapirma sa kapatid niya? Sa Senate po yung huling dapat ang Senate po kasi nagkakaroon ng kailangan po mag-agree po sila or meet halfway po sila pag gumawa po sila ng batas. So, kung sinisisi niya po yan kay Romualdez dahil gumawa po sila ng batas dahil po dyan sa ayuda niya, at ayuda po na yan, hindi po ba
tama isipin na since ang batas po bago po sa katuparan niya, no, bago maging batas po yan, may bill po yan ng Senado at may bill po yan ng Congress. Both Congress and Senate agree on that bago pirma ng Pangulo. So bakit bakit pinapirma niya sa Pangulo kung gano'n naman po pala? Bakit binoto po ng bakit inaprubahan po ng mga, ilang senador po ba umaano doon? Ilang senador po ba yung pumirma po doon sa ayudang sinasabi niya? O yung sa pagbili ng boto, may nalalaman naman po pala siya. Ba't hindi niya po isiwalat? Ba't hindi po siya magreklamo? Bakit hindi po niya magsampa ng kaso sa ombudsman para masampahan po sila ng kaso? Ito po yung problema sa mga leader po natin sa bansa. Inuuna po nila yung sarili po nilang kapakanan, pero hindi po nila sinasabi nila po sa mga sinasabi po nila sa mga tao, ginamit po sa ginamit po sa ayuda, ginamit po sa pamimili ng boto. Granted, ginamit sa pamimili ng boto. May alam ka. Senador ka, senadora ka, pangatlo sa pinakamataas ka. Pero nang ginawa mo, nagsampa ka ba ng kaso sa ombudsman? Nagreklamo ka ba sa ombudsman? Para itong mga congressman na to na tinutukoy mo, isama mo na yung Senate. Kasi kasama po kayo dyan eh. Pumirma po kayo dyan sa akap na yan. Yung sinasabi niyo, bill po niyo, both bills po yan ng Congress and Senate. Dapat nagreklamo po kayo sa ombudsman kasi may abuse of power and corruption. Di ba po ba? Kasi lagi mo tinuturo si Tambaluslos tsaka I don't know what do you call with yung sa sister-in-law mo, anong tawag mo doon? Kung sila yung mga lulong sa kapangyarihan, sinasabi mo, bakit hindi, the first lady, in the first place, hindi po siya government official. So kung meron ka pong alam na ginagawa po ng first lady, bakit hindi mo po siya sampahan? Since na hindi naman po siya immune, di po ba? Pwede ka po magsampa ng kaso sa kanya. Kung meron ka pong nalalaman na abuse of power. Pero anong ginagawa niyo? Wala. Katulad po ng ginagawa niyo, siyempre kamag-anak niyo, sister-in-law niyo, tapos kapatid niyo. Pinoprotektahan niyo kahit merong mga paglabag sa batas. Yan po ang problema po sa mga leader po natin. Tapos sasabihin niyo sa tao, para kampihan kayo ng tao, sinasabi niyo sa kanila kasi pinadadama niyo sa tao na inaapi si VP Sara. And gusto lang ng mga tao na nakakaintindi na mayroong matibay na ebidensya. Kaya sila nagsampa ng impeachment complaint para panagutin si VP Sara. Ikaw ayaw mong panagutin yung kapamana mo, yung kamag-anak mo, yung kapatid mo, yung pinsan mo, tapos yung sister-in-law mo. Alam mo na may mga paglabag o may mga abuse of power. Bakit hindi mo panagutin? Bakit hindi ka nagre-reklamo? Tinotolerate mo yung impunity. Di po ba? Ito nakakagalit sa mga natin, sa mga binibilog po yung utak-utak po natin mga Pilipino. So kasi pag nasa kapangyarihan po sila, wala po, kumbaga parang immune po sila sa immune po sila sa mga reklamo. Pero tayong nasa mabababa. Kapag nagnakaw ka nagnakaw ka ng tinapay, o nagnakaw ka ng isang chocolate sa 7-Eleven o whatever kung saan grocery. Ang alam ko, times 10 ng times 10 ng bayad mo yun bago ka pakawalan. Meron ka pang record. Tapos kayo wala, bilyon-bilyon yung ginagastos nyo sa gobyerno. Kasama ka po dun Kasi alam mo po na merong corruption Hindi tinotolerate mo. Di kasama ka dun. Di ba po? Ganun po yung pag yung criminal tinago mo sa bahay mo, accessories to the crime ka. O di ibig sabihin, accessories to the crime ka. Alam mo ba't di ka nagsasampa? Tapos ang lakas-lakas mo magreklamo sa Ang lakas-lakas mo magreklamo sa mga tao. Parang sinasabi mo, ikaw malinis. Sarang malinis. Pero yung mga kamag-anak mo madumi, corrupt. Di ba po ba? Parang may something mali. May mali po sa pag-iisip po ninyo. May mali po sa pag-iisip sa nakikinig po sa inyo. Nagiging one-sided po kayo. Okay lang po na mangurap po yung kamag-anak nyo na sabihin nyo po sa harap ng tao para makuha nyo po yung simpatsya po nila at makuha nyo po yung simpatsya din para kay VP Sara. Para okay lang magnakaw si VP Sara. Mas magnanakaw naman po yung isa. So, huwag natin panugatin po yung dalawa. Mali po yata yung ganung Mali po yung ganung isipan. Po ba? Parang ito po ba yung mga leader na hinahalal po natin? Come to think of it, matanda na po yan, senior citizen. Alam ko parang senior citizen na po yan Pero ganun po siya mag-isip, ganun po siya magsalita sa mga tao. Ito po yung problema sa ating mga leader. Kaya marami pong
sabihin na po natin maraming mga tao po talaga ang naaasar na sa mga ganitong klaseng politician po natin. Kung tutuusin, hindi na po dapat kayo tumatakbo sa Senado dahil ang tagal niyo na pong ang tagal niyo na pong governor, ang tagal niyo na pong congressman. Kung ang mantra niyo po ay tulungan pa rin po ang mahihirap, may problema po kayo. May problema po kayo. Kasi tagal niyo na po dyan eh. Halos buong buhay niyo ginugol niyo na sa gobyerno, and yet ganun pa rin po yung sitwasyon ng Pilipinas. Hindi niyo po napupush yung mantra niyo. Tignan niyo na lamang po yung mga paaralan sa Ilocos, yung pinagbotohan ni Marcos, ng ating presidente. Nakita niyo po ba yung mga public school po doon? Kung gaano po karukha, kahirap. Ultimong bangkuan na lang, hindi pa mabigyan ng magandang bangkuan. So hindi po kayo hindi po kayo yung pag-asa po namin na magkaroon po ng magandang kinabukasan. Dahil sa tagal niyo na po sa gobyerno, alam niyo na po paikutin ng ulo ng tao. Yung mga nakakausap po ninyo, alam niyo na po paikutin para makakuha po kayo ng simpatsya. Makakuha ng simpatsya si VP Sara. Na huwag panagutin sa ginawa po niya sa pag-abuso sa kanyang kapangyarihan kung meron lang po. At ganun din po, tinotolerate niyo po yung kamag-anak niyo. Na okay lang mangurap, okay lang po magbaldas ng bilyon-bilyon, sinasabi niyo nga po, okay lang bumili ng boto. Alam niyo naman po pala eh. Bakit hindi kayo nagsasampa ng kaso? Tinotolerate ninyo. Pero nakakagigil po kasi ang dami ko pong nakikita mga kaibigan ko na sinishare po to without realizing na dapat po pinupush po natin tong babae po na to, na senadora po na to, na kampi po kay BP Sara, na magsampa po ng kaso sa sa hipag po niya. Magsampa po ng kaso sa sa pinsan niya. Kasi may alam po sa korupsyon eh. Ba't di niya po ginagawa? Bakit po nila inaprubahan yung AKAP, yung AICS, o ano man po uri ng ayuda sa pinamimigay sa mga Pilipino kung against naman po siya? Bakit pinayaan po niya na aprubahan sa Senado at aprubahan po ng kapatid niya? Di may problema po tayo. Kasama po sa problema po dyan si Amy Marcos. Nayaan niya, pero alam niya. Tinotolerate niya yung corruption. Tinotolerate niya yung ganyang abusive of power. Siguro po kasi hindi nyo pera yung ginagastos nyo, pera ng bayan po. Kaya wala po kayong pake. Kaya huwag po kayong magmalinis. Huwag po kayong magmalinis na nag-i-speech po kayo dyan o nag-impromptu po kayo na sinasabi si Tambalos Doso, yung ipag nyo po lulong sa kapangyarihan. Alam nyo naman po pala bakit hindi kayo magsampa ng kaso? Diba? May ombudsman naman po, may sandigang bayan naman po. Hindi nyo po kaya. Hindi nyo po kasi kaya. Baka hindi nyo po kasi kaya. O baka naman po kasi, baka partly meron po kayong kinalaman, katulad po dun sa AKAP. Isa po kayo sa mga pumirma, hindi ko po alam. O sa mga ayudang iba na pinirmahan nyo po, pinayagan nyo po. Di ba po, saka lang kayo nagreklamo ng ng medyo naghahalala na po yata tayo. Di ba po ba? Napaka-impokrito po ng pagkasalita nyo. Dapat hindi po binaviral po ng mga Pilipino yung mga ganyan. Dapat binaviral po yan. Dapat panagutin po kayo sa mga sa mga alam nyo na may korupsyon pero nagbubulag-bulagan kayo. Hindi po kayo nagsasampa ng kaso para panagutin po yung mga abusive leader po natin. Ilaman po. Yun po pananaw ko lamang po. Kasi nang pinakinggan ko po parang nagtatawanan po yung mga tao, and yet hindi po nila na-realize na meron naman po palang alam tong babae na to, yung senadora po nating kapatid po ng ating Pangulo. Pero naman po pala siyang alam na corruption, may abuse of power, may pamimili ng boto, and yet, sinabi lang po sa inyo, sinabi lang, di ba? Walang ginawang aksyon para mapanagot. Parang bini-brainwash ka lang para makakuha ng simpatsya. I don't get it. I really don't get it. Parang iba na, hindi na nag-iisip ang mga Pilipino pagdating dito. Hindi na nag-iisip ang mga DDS supporter.
Basta shinare na lang po yung ganito, hindi na po nila naisip kung ano yung nalalaman ni Amy Marcos. Anyways po, sana po nakatulong po ako sa inyo na napaintindi ko po sa inyo yung point ko. Na sana habang nakikinig po kayo, habang sinishare niyo po yan, naisip niyo na dapat tirahin niyo rin po to, yung babae po na to, na tinotolerate po yung impunity o corruption po sa ating bansa. Na may alam po siya, and yet wala po tayong nalalaman na sinasampa po niyang kaso kung meron man. Magandang gabi po. Ingat po tayo. Peace.